Posibleng tumaas ang presyo ng lokal na bigas pagsapit ng anihan sa Setyembre. Ayon po yan sa Department of Agriculture. At bilang tugon dito, kabilang po sa pinag-aaralan ng DA ang pagpapasok sa merkado ng bigas na may halong mais. Saksi si Mav Gonzalez. Mula sa dating 1,650 pesos, nasa 3,000 pesos na ang presyo ng kada sako ng pataba ayon sa Department of Agriculture. Kaya ngayon pa lang, nakikita ng magmamahal ang presyo ng lokal na bigas sa panahon ng anihan sa Setyembre. If we do traditional practices, pareho pa rin yung urea gagamitin, hindi tayo gagamit ng alternative or yung farmers natin will not adopt the alternative fertilizers na sinasuggest ng DA, it can be, the computation as of yesterday is 62 pesos per kilo. per kilo. At magkano ho yung average po ngayon? Average before the war was 42. Ngayon siguro nasa mga 50. Inatasan ng Pangulo ang DA na gawa ng paraan para hindi tumaas ang presyo ng bigas. Kabilang sa inaaral nilang solusyon ay paghahalo ng imported at local rice sa 70-30 o 60-40 ratio o kaya ay paghalo ng bigas at white corn. Meron kami napag-usapan din sa DA, we're looking into rice blend. Imported rice na mura, local rice na Mas mahal ng konti. Mas mahal ng konti. Napag-usapan kahapon na pinapagawa na namin to try is a 70-30 blend or eventually 60-40. Kasi ang landed cost ngayon ng imported rice is only 33 pesos to 34 pesos. Pag binlend natin yon, bababa ang average din ng konti. Ayon sa DA, naaprubahan na rin ang budget para sa subsidiya at pagbibigay ng pataba sa mga magsasaka. Batay sa 2 araw na bentahan ng langis sa Mine of Platts, Singapore, posible ang oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, piso hanggang 3 piso ang maaaring taas presyo sa diesel, piso hanggang 2 piso naman sa gasolina. Pero hihintayin pa ng DOE ang resulta ng bentahan hanggang Biyernes para matukoy ang pinal na galaw ng presyo ng petrolyo. Batay sa mga ulat, tumataas na naman ang presyo ng langis sa world market. Ngayong wala pa ring linaw kung kailan malayang makakapaglayat ang mga barko sa Strait of Hormuz. Isang linggo na mula nang inanunsyo ni US President Donald Trump na inextend niya ang kanilang ceasefire at maghihintay sila ng unified proposal mula sa Iran. Batay sa mga ulat, nagbigay na ng proposal ang Iran. Pero hindi pa rin nagkakasundo ang Iran at Amerika sa issue ng kung kailan pag-uusapan ang nuclear program nito. Sa isang social media post, hinikayat ni President Trump ang Iran na makipagkasundo na at hindi na raw siya magpapaka-nice guy. Lumabas din sa ulat ng Wall Street Journal na iniutos na ni Trump sa kanyang mga aide na maghanda para sa extended blockade sa mga pantalan ng Iran. Ayon naman sa Iran, hindi sila natitinag sa blockade ng Amerika dahil may mga alternatibo raw silang trade route. Para sa kanila, hindi pa tapos ang gyera. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.